Isang malakas na klang ng kampana ang pumunit sa tahimik na umaga sa pusong Pinoy diner. Ngunit sa halip na ingay ng masayang pagbati at hiyawan ng mga nagkakape, isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa bibig ni Don Mateo Salazar. Nakakubli siya sa isang sulok, nakasuot ng simpleng kamiseta at sombrero, pilit na tinatakpan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang nag-iisang may-ari. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang cashier na si Marco na may mapanlinlang na ngiti sa labi. Mabilis na nagtago ang kamay nito ng 1,000 piso sa ilalim ng cash register habang abala ang customer sa kanyang cellphone. Humigpit ang kapit ni Don Mateo sa tasa ng kape. Ang pusong Pinoy dinner, ang kanyang ipinagmamalaking pamana, ang pinaghirapan ng kanyang mga magulang mula sa wala ay unti-unting nalalagas, parang dahon sa taglagas. Bawat pisong nawawala ay parang tusok sa kanyang puso. Hindi lang ang negosyo ang nalulugi, kundi pati na rin ang tiwala at ang diwa ng pagkakaisa na dating bumubuhay sa pamilyang ito. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan. Sa sobrang pagtitiwala niya sa kanyang mga tauhan at sa sarili niyang kalungkutan na pumuspos sa kanya matapos mawala ang kanyang pinakamamahal na asawa, si Elena, tila napabayaan niya ang lahat. Gaano na ba katagal mula nang huli siyang ngumiti ng totoo? Ilang araw na niyang ginagawa ang pagmamanman, nagkukunwari bilang ordinaryong suki. Hindi niya makapaniwala na ang kanyang pinagkakatiwalaang mga empleyado ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang pangarap. Naroon si Marco, ang gwapong binata na kilala sa kanyang matatamis na salita, at ang kasama nitong si Cynthia na may inosenteng mukha ngunit tila may malalim na bahagi ng katauhan na itinatago. Paulit-ulit niyang nakikita ang kanilang mapanlinlang na galaw, ang pagbabago ng mga resibo, ang pagtanggap ng bayad nang hindi ito inirerehistro, at ang pagkuha ng pera mula sa kaban. Parang isang nakabibinging musika sa kanyang tainga ang bawat tunog ng pagbubukas ng cash register. Habang iniinom niya ang kape, napansin ni Don Mateo ang isang matandang lalaki sa likuran ng kainan. Ito si Mang Ben, ang dishwater na animoy anino lamang sa kanilang abalang kusina. Nakayuko ito, abala sa paghuhugas ng bundok ng maruruming pinggan. Ang kanyang balikat ay tila may pasaning hindi mabubuhat ng karaniwang tao. Nakita ni Don Mateo na dahan-dahang lumapit si Mang Ben sa isang mesa kung saan nakaupo ang isang pamilya ng mag-ina na may 2 maliliit na anak. Matagal na silang nakaupo at tanging isang baso ng tubig ang kanilang inuubos. Maingat na nilapitan ni Mang Ben ang pamilya, nagkunwaring nagpupunas ng mesa. Sa ilalim ng kanyang pinupunasan, inilagay niya ang isang plate ng mainit na kanin at adobo at isang baso ng malamig na juice. Napansin ni Don Mateo ang mabilis na pagkunot ng noo ni Marco mula sa cash register, ngunit agad itong bumalik sa kanyang ngiting mapanlinlang nang may lumapit na customer. Yumuko si Mang Ben sa pamilya at mahinang bumulong, "Kainin niyo po, walang bayad iyan. Panalo lang ako sa paraffle ng company." Ngunit alam ni Don Mateo na walang ganoong paraffle. Ang ngiti sa mukha ng mga bata habang nilalantakan ng pagkain ay tumagos sa puso ni Don Mateo. Hindi ito ang unang beses na nakita niya si Mang Ben na gumagawa ng kabutihan. Ilang beses na rin niyang nakita ang matanda na nagbibigay ng tira-tirang pagkain sa mga palaboy sa labas, o kaya ay nagbibigay ng kaunting barya sa mga batang namamalimos. Palagi itong tahimik, hindi naghahanap ng papuri. Tanging isang maliit na ngiti lamang ang gumuguhit sa kanyang labi matapos makatulong. Ngunit sa likod ng kabutihang iyon, may malalim na lungkot sa mga mata ni Mang Ben, isang lungkot na nauunawaan ni Don Mateo. Tumayo si Don Mateo, pakiramdam niya ay kailangan niyang lumabas sandali upang makahinga. Ang amoy ng mantika
at ang ingay ng mga tawanan na hindi abot sa kanyang puso ay lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Naglakad siya patungo sa banyo, ngunit bago siya makapasok, narinig niya ang pag-uusap ni Marco at Cynthia sa labas ng pintuan ng staff. Ang dami na nating nakukuha, Sai. Malapit na tayong makalabas sa hirap na ito, sabi ni Marco. Mayabang ang tono. Basta, mag-ingat tayo. Baka mahuli tayo ni Sir Mateo, sagot ni Cynthia, bahagyang nanginginig ang boses. Huwag kang mag-alala. Ang matandang iyon, abay tulog pa sa kangkungan. Tsaka, kung may problema, alam na natin kung sino ang isisi, di ba? Tumawa ng nakakaloko si Marco. Dahan-dahan, sumilip si Don Mateo at nakita niyang nagtama ang tingin ni Marco at Cynthia, sabay silang napatingin sa direksyon ni Mang Ben. Napansin ni Don Mateo ang pilit na paglunok ni Mang Ben. Ang kanilang mga salita ay parang matatalim na patalim na tumusok sa puso ni Don Mateo. Hindi lamang sila nagnanakaw, kundi may plano pa silang ipasa ang sisi sa isang taong walang kalaban-laban. Napuno ng galit ang dibdib ni Don Mateo. Ngunit sa kabila ng galit, may biglang bumalong na pakiramdam ng familiarity nang titigan niyang muli si Mang Ben. Hindi lang ang pagkabukas palad at pagiging simple nito, kundi may kakaibang familiaridad sa kanyang mga mata, sa paraan ng kanyang pagkilos. Isang bagay na pamilyar, tila mula sa malalim na nakaraan. Napakunot ang kanyang noo. Hindi kaya siya iyon, bulong niya sa sarili. Habang ang alaala ng isang lumang larawan ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang isipan. Ang amoy ng maruming tubig at alikabok ang sumalubong kay Amara Santos pagbaba niya mula sa jeep. Nakabackpack siya, gulo-gulo ang buhok, ngunit matatag ang tindig. Ang ingay ng Metro Manila ay nakabibingi, ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang pangamba. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang litrato, isang babaeng nakangiti, si Aling Nena, ang kanyang tiyahin. Si Aling Nena ang kanyang huling pag-asa para makahanap ng pamilya. Hindi niya akalain na ang paghahanap na ito ang magdadala sa kanya sa ganitong uri ng lugar. Isang makipot na eskinita, amoy basura at poso negro ang kanyang nilakaran. Maliliit na kubo ang nagtatayuan sa gilid ng Pasig River at doon sa gitna ng mga tambak ng pinagsama-samang kahoy at yero ay naroon ang isang luma at kalawangin na trailer van. Ito raw ang bahay ni Mang Ben, ang asawa ni Aling Nena. Ang nakita niyang tanawin ay bumasag sa kanyang puso. Mang Ben? Tawag niya, may pag-aalinlangan sa boses. Dahan-dahang lumabas ang isang matandang lalaki mula sa loob ng van. Payat na payat ito, halos butot balat, at ang kanyang mukha ay puno ng guhit ng pagod at kalungkutan. Nakasuot ito ng kupas na kamiseta at luma na pantalon. Nagulat ang matanda nang makita siya, tila hindi inaasahan. Ang mga mata nito ay nagpakita ng mabilis na emosyon, pagtataka, pagkilala at pagkatapos ay isang malalim na lungkot na tila bumalik mula sa limot. Amara, ikaw ba yan, Hija? Tanong ni Mang Ben, halos hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay mahina, parang bulong lamang. Lumapit siya at agad niyang niyakap ang matanda, hindi alintana ang amoy ng usok at kahirapan. Ang yakap ni Mang Ben ay mahina, puno ng pagod, ngunit may bahid ng pagmamahal na sa tingin ni Amara ay matagal nang hindi niya naramdaman. Dinala siya ni Mang Ben sa loob ng trailer. Maliit at masikip, ngunit malinis. May munting altar na may larawan ni Aling Nena, na may kasamang isang kandelang palaging nakasindi at isang maliit na rosaryo. Tila nagbigay ito ng kaligayahan sa puso ni Amara, kahit paano ay naroon pa rin ang alaala ng kanyang tiyahin. Ikinuwento ni Mang Ben ang lahat, kung paano nagkasakit si Aling Nena, ang hirap nila sa paghahanap ng panggastos, ang pagbebenta nila ng lahat ng ari-arian, pati ang lupa nila sa probinsya para lang sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin sapat. Sa huli, kinain na ng sakit si Aling Nena.
Wala na kaming naisalba, Hija, pahayag ni Mang Ben, pinipigilang umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanubig at kailangan niyang lumunok ng ilang beses bago makapagpatuloy. Ang tanging naiwan sa akin ay ang mga alaala niya at ang utang na loob sa mga taong tumulong. Narinig ni Amara ang bawat salita at bawat isa ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Siya ang panganay sa kanyang mga kapatid at kahit bata pa siya nang umalis ang kanyang tiyahin Nena para magtrabaho sa Maynila, naaalala pa rin niya ang kabaitan nito. Hindi siya makapaniwala na ganito ang naging buhay ng kanyang tita at tiyuhin. Galit ang naramdaman niya, galit sa kahirapan, galit sa kapalaran na tila napakalupit sa mga taong mabubuti. Bakit po kayo nagtitiis ng ganito, Mang Ben? Hindi po ba kayo humingi ng tulong? Mayroon po ba kayong ibang kamag-anak dito sa Maynila? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sino ang tutulong sa isang tulad ko, Hija? Wala naman akong kamag-anak dito bukod sa asawa ko. At nang mawala siya, wala na rin akong lakas. Yumuko si Mang Ben. Ang balikat ay tila lalong bumigat. Nagtatrabaho ako sa isang kainan, Hija. Kahit sa paghuhugas lang ng pinggan, may sapat na para sa akin. Hindi ko na gustong maging pabigat sa kahit na sino. Naramdaman ni Amara ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang ganitong buhay ni Mang Ben. Kailangan niyang tulungan ang matanda. Hindi siya nagdalawang isip. Mang Ben, dito na po ako titira. Maghahanap po ako ng trabaho. Tutulungan ko po kayo. Mariin niyang sabi. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Naku, Amara, huwag na. Baka mahirapan ka lang dito. Hindi ito para sa iyo, pagtutol ng matanda. May halong awa. Para sa akin po ito, Mang Ben. Hindi ko po kayo pababayaan. At isa pa, tumayo si Amara at tinitigan ang larawan ni Aling Nena. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan sa pagkamatay ni Tia Nena. May mga bagay na hindi tugma sa mga sulat niya. May pakiramdam akong mayroong mali. Nais niyang gumawa ng katarungan para sa kanyang tiyahin. Kinabukasan, mas maaga pa sa takdang oras ay nagpaalam na si Amara kay Mang Ben. Hindi niya hinintay na magreklamo pa ang matanda. Nag-apply siya sa iba't ibang kainan at coffee shop na malapit sa Pusong Pinoy Diner, ang lugar kung saan nagtatrabaho si Mang Ben. Pakiramdam niya ay doon siya dapat magsimula. Naglakad siya patungo sa kainan, umaasang may makukuha siyang trabaho doon. Ang Pusong Pinoy Diner ay malaki, may lumang disenyo na nagpapahiwatig ng kanyang mayaman na kasaysayan, ngunit kitang-kita ang ilang bakas ng pagkaluma at ang kawalan ng sigla. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang abalang tanawin. May nagmamadaling mga waiter, ang ingay ng mga kutsara at tinidor at ang amoy ng kape. Lumapit siya sa counter kung saan nakaupo ang isang gwapong binata na may maluwag na ngiti, si Marco. Tila ba ang ngiti nito ay madalas nakadikit sa kanyang labi. "Good morning, miss. Anong order nyo?" tanong ni Marco. May bahid ng panunukso sa tono. Ang kanyang mga mata ay nanuri kay Amara, tila tinitignan kung saan siya nanggaling. "Magandang umaga rin po. Hindi po ako customer. Mag-apply po ako ng trabaho," sagot ni Amara. Matatag ang boses, hindi nagpatinag sa tingin ni Marco. Nagangat ng kilay si Marco. "Talaga? Anong posisyon?" "Kahit ano po, basta po may trabaho," diretsyong sagot ni Amara, hindi nagpapahalata ng kanyang desperasyon. Sa likuran ni Marco, may lumabas na isang babaeng may matalim na tingin, si Cynthia. Mula sa likod ng counter ay tila sinusuri niya si Amara mula ulo hanggang paa. "Excuse me, pero puno na kami. Marami nang nag-apply at hindi kami tumatanggap ng basta-basta." Ang tono nito ay may bahid ng paghamak, tila sinasabi na hindi siya nabibilang doon. Bago pa man makasagot si Amara, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. "Cynthia, Marco, mayroon tayong guest. Be polite." Lumingon si Amara. Nakatayo doon ang isang matandang lalaki, ngunit may tindig na malakas at elegante. May lalim ang mga mata nito, tila maraming pinagdaanan.
at may bahid ng pagod ngunit may kakaibang kinang. Ito si Don Mateo na nagpapanggap bilang isang regular na customer o isang mataas na ehekutibo na nagmamanman. Sa kanyang pananamit, mukha siyang isang regular na mamimili lamang. May bakante ba tayo para sa barista o kahit sa server? Kailangan pa yata natin ng tulong, tila nahihirapan na kayo, tanong ni Don Mateo, nakatingin kay Amara. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit may bahid ng pagtataka habang sinusuri si Amara. Kasalukuyan po kaming nangangailangan ng barista, sir, sagot ni Marco, tila kinabahan sa presensya ni Don Mateo na nakalimutan nitong magpakilala. Kung ganoon, bakit hindi mo subukan, miss? Sabi ni Don Mateo kay Amara na may bahagyang ngiti sa labi. Pumunta ka sa opisina ng manager bukas ng umaga. Sabihin mong inirekomenda ka ng isang suki. Nagulat si Amara. Hindi niya inaasahan ang tulong na ito mula sa isang estranghero. Ngumiti siya kay Don Mateo, puno ng pasasalamat. Maraming salamat po, sir. Pagkatapos ay tiningnan niya si Marco at Cynthia na tila nagulat sa pangyayari. Sige po, babalik po ako bukas. Pagkaalis ni Amara, nagkatinginan sina Marco at Cynthia. Sino ba yang matandang yan? Kung makautos, akala mo siya ang may-ari, bulong ni Cynthia, halata ang inis. Hayaan mo na, Sai. Siguro customer lang na may pagkabosi. Basta, wag nating hayaang makalusot ang babaeng iyan. May pakiramdam akong magiging pabigat iyan. At magiging hadlang, sagot ni Marco, at muling nagpakita ng mapanlinlang ng ngiti nang lumapit ang susunod na customer. Hindi nila napansin ang bahagyang pagngiti ni Don Mateo mula sa malayo. Umalis si Amara sa Pusong Pinoy Diner, may halong pag-asa at pagdududa. Ang pakiramdam niya sa loob ng kainan ay hindi maganda. Mayroong kakaibang tensyon, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang isang bagay ay sigurado. Kung gusto niyang tulungan si Mang Ben, kailangan niyang mapasok sa loob. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari doon. Kinabukasan, mas maaga pa sa takdang oras, ay naroon na si Amara sa Pusong Pinoy Diner. Nagulat si Marco nang makita siya. Ang aga mo naman, Miss Amara, sabi nito, tila naiinis. Hindi pa bukas ang opisina. Amara po, at kailangan ko po ang trabahong ito, matatag na sagot ni Amara, hindi nagpatinag sa pagtataray ni Marco. Pinagtitinginan siya ng ilang staff, lalo na ng mga kasama ni na Marco at Cynthia. Hindi niya pinansin ang mga tingin na yon. Kailangan niyang maging matatag. Pagkatapos ng maikling interview sa manager, na tila hindi gaanong interesado sa kanya, ngunit hindi makatanggi sa rekomendasyon ng suki. Nakakuha si Amara ng posisyon bilang barista. Baguhan, ngunit mabilis siyang matuto. Sa unang araw niya, todo obserba si Amara. Mabilis niyang napansin ang kakaibang sistema. Ang pagbibigay ng resibo ay madalas nakadepende sa customer kung matanong o hindi. Nakita niya kung paano sinisigawan ng kusinero si Mang Ben dahil sa isang maliit na pagkakamali, habang si Mang Ben ay yumuyuko lang at humihingi ng tawad. Ang kanyang puso ay kumikirot. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang tiyuhin, ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Habang naglilinis ng kanyang workstation, nakita niya si Marco na kinakausap ang isang delivery driver. May inabot na maliit na sobre si Marco sa driver. Siguraduhin mong hindi ito makikita ni Sir Mateo, ha? At siguraduhin mong dadagdagan mo ang bawat item sa invoice, dinig niyang bulong ni Marco. Ang driver ay tumango at agad na umalis. Nakaramdam si Amara ng hinala. Hindi ito normal na transaksyon. May ginagawang katiwalian si Marco. Sa huling bahagi ng shift niya, abala si Amara sa paghahanda ng kape para sa isang customer. Narinig niya ang tawanan ni Marco at Cynthia sa likod ng counter, malapit sa opisina ng manager. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang bagong sistema na mas maganda para sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi nila tayo mahuhuli. At kapag nagkagulo, alam na natin kung sino ang baliktarin.
sabi ni Marco, mayabang ang ngiti. Pero paano kung may makakita? Paano kung maghinala sila? Tanong ni Cynthia. May bahagyang pangamba sa boses. Wala yan. Wala namang pakialam ang matandang iyon sa mga maliliit na bagay. Tsaka, sino ba naman ang maniniwala sa isang basurero, di ba? Kahit saan, siya pa rin ang magiging target. Tumawa si Marco ng nakakaloko at sumunod si Cynthia. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Basurero? Napalingon siya sa direksyon ni Marco at Cynthia. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa isang direksyon, patungo kay Mang Ben, na abala sa paghuhugas ng pinggan, walang kamalay-malay sa kanilang pinag-uusapan. Napagtanto niya na ang ibig sabihin ni Marco at Cynthia ay si Mang Ben. Nanginginig ang kanyang kamao. Nagkunwari si Amara na abala sa paglilinis, ngunit nakikinig siya ng maigi. Ang mga salita ni Marco at Cynthia ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi lang simpleng pagnanakaw ang ginagawa nila, may malalim na masamang balak ang dalawa. At si Mang Ben ang target, hindi ko hahayaang mangyari iyon, bulong ni Amara sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kina Marco at Cynthia. Mayroon silang itinatago at ako ang magbubunyag nito. Ang dilim ng gabi ay bumabalot sa pusong Pinoy Diner, ngunit sa loob may nagmamatsyag. Si Don Mateo Salazar, hindi na nagkukunwari bilang ordinaryong customer, ay abala sa pagkakabit ng maliliit at high-tech na security camera sa mga estratehikong sulok ng kainan. Tahimik ang kanyang bawat galaw, sinisiguro na walang makakapansin sa kanyang ginagawa. Ang pawis ay unti-unting lumalabas sa kanyang noo, hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa tensyon. Bawat wire na ikinabit, bawat lente na inayos ay hakbang papalapit sa katotohanan. Ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo at galit, ngunit may halong pag-asa na matutuklasan niya ang lahat. Ang pagbagsak ng kanyang negosyo ay hindi lang dahil sa pagpapabaya, ito ay sadyang sinisira. Nang matapos, muling umupo si Don Mateo sa kanyang paboritong sulok. Nagbukas siya ng kanyang tablet at unti-unting lumabas sa screen ang live feed mula sa mga bagong ikinabit na kamera. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ang bawat detalye. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa umaga, masusing pinagmamasdan ni Don Mateo ang mga pangyayari sa pamamagitan ng kanyang tablet. Hindi nagtagal, lumabas sa isang footage ang pinaghihinalaan niyang galaw ni Marco at Cynthia. Sa isa sa mga video, kitang-kita niya si Marco na sadyang binagsak ang isang tray ng baso malapit sa istasyon ni Mang Ben. Agad na nagtawag ng pansin si Marco, "Mang Ben, ang labo naman ng mata mo. Hindi mo ba nakita yan?" Humingi ng paumanhin si Mang Ben at agad na pinulot ang mga nabasag. Ngunit nakita ni Don Mateo sa mukha ni Marco ang isang mabilis na ngisi puno ng panlilinlang. Sa isa pang pagkakataon, nakita ni Don Mateo si Cynthia na naglagay ng isang malaking garapon ng asukal sa ilalim ng lababo malapit sa pwesto ni Mang Ben bago pa man magsimula ang shift. Kalaunan, nawala ang garapon at agad na sinisi si Mang Ben ng isang senior waiter. "Mang Ben, saan mo inilagay ang asukal? Baka naman itinago mo na naman." "Hindi po, sir. Hindi po ako ang naglagay niyan," mahina ang boses ni Mang Ben. "Eh sino? Wala namang ibang nasa area na yan." Galit na sagot ng waiter na tila na brainwash na rin ni Marco at Cynthia. Paulit-ulit na nangyayari ang mga ganitong sitwasyon. Ang tanging layunin ay pabagsakin ang reputasyon ni Mang Ben, gawin siyang incompetent sa paningin ng ibang staff at ng customer. Kumuyom ang kamao ni Don Mateo. Hindi lamang sila nagnanakaw ng pera, kundi unti-unti rin nilang sinisira ang buhay ng isang taong walang ibang ginawa kundi magpakabuti. Isang hapon, may dumating na bagong batch ng supplies.
Habang abala ang mga lalaki sa pagbubuhat, nakita ni Don Mateo si Mang Ben na hirap sa pagdadala ng isang sako ng bigas. Napaubo ito at napahawak sa kanyang tagiliran. Mukhang may iniinda itong sakit, ngunit walang sinumang pumansin sa kanya. Mang Ben, kaya mo pa ba yan? Baka gusto mong tulungan ko na kayo? Isang matamis na boses ang narinig ni Don Mateo. Si Amara. Agad na lumapit si Amara at walang pag-aalinlangan, binuhat ang kalahati ng sako ng bigas. Mas malaki ito sa kanya, ngunit matatag ang kanyang mga bisig. Nagulat si Mang Ben. Hija, huwag na. Kaya ko na. Hindi po, Mang Ben. Huwag niyo po masyadong pilitin ang sarili niyo, sagot ni Amara. Habang binubuhat nila ang sako, narinig niya ang bulungan ni Marco at Cynthia. Ang arte naman, gusto lang magpasikat, bulong ni Cynthia. Hayaan mo na, makikita rin niya ang tunay na kulay ng matandang iyan, sagot ni Marco at muling tumawa. Ngunit hindi pinansin ni Amara ang kanilang bulungan, nakatuon ang kanyang atensyon kay Mang Ben. At doon, sa sulok ng kainan, nakita ni Don Mateo ang lahat. Ang kabaitan ni Amara, ang kanyang lakas at ang kanyang matinding pagmamahal kay Mang Ben. May kakaibang init na bumalot sa puso ni Don Mateo. Ang babaeng ito, hindi lamang siya matapang, kundi may busilak din ang puso. Isang gabi, matapos magsara ang kainan, may biglang nasirang machine sa coffee bar. Ang kailangan pa namang tapusin ni Amara ang paglilinis. Frustrated si Amara, halos maiyak na. Hindi niya alam kung paano ayusin iyon. Mukhang kailangan mo ang tulong, Hija. Napalingon si Amara. Nakita niya si Don Mateo, nakasandal sa pader, may dalang toolbox. Nagulat siya. Hindi niya alam na naroon pa ito. Ah, sir. Oo po, nasira po itong machine. Hindi ko po alam kung paano ayusin. Lumapit si Don Mateo. Maingat niyang sinuri ang machine. Madali lang yan. Ganyan din ang nangyari sa isa naming machine noon, kahit na sa kanyang isip ay walang ganoong nangyari. Gusto lang niyang tulungan si Amara. Habang inaayos ni Don Mateo ang machine, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Maraming salamat po, sir. Kung wala po kayo, hindi ko po ito matatapos, sabi ni Amara. Walang anuman, Hija. Malakas ka nga pala. Nagulat ako kanina kung paano mo nabuhat ang sako ng bigas. Bihira ang mga kabataang tulad mo, sabi ni Don Mateo, may bahid ng paghanga sa kanyang boses. Kailangan ko pong maging malakas, sir. Para po kay Mang Ben, malungkot na sabi ni Amara. Nakita niyo po ba kung paano siya tratuhin ng mga kasama namin? Ang hirap po para sa akin na panoorin iyon. Napabuntong hininga si Don Mateo. Oo, nakita ko, hindi madali ang buhay, Amara. Lalo na sa mga taong mahina ang boses. Pero hindi ibig sabihin na walang silang lakas. Kung gayon po, bakit hindi po sila gumawa ng paraan? Tanong ni Amara, puno ng hinanakit. Kasi minsan, may mga taong mas pinipiling manahimik o kaya ay wala ng lakas para lumaban. O minsan, kailangan lang nila ng tulong para mahanap ang boses na yon, sagot ni Don Mateo habang inaabot kay Amara ang kape na kakagawa lang niya. Kagaya ng kape, minsan kailangan ng tamang tamis at timpla. Pero ang importante, alam mo kung ano ang totoong lasa. Natahimik si Amara. Ang mga salita ni Don Mateo ay tumagos sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang makakausap na ganoon kalalim. Nakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon sa matandang lalaking ito na tila may pinagmulan na mayaman sa karanasan. Nang matapos ayusin ang machine, nagpaalam si Don Mateo. Ngunit bago siya umalis, naramdaman niya ang matalim na kurot ng hinala. Mayroong isang bagay na naiiba sa mga pangyayari. Pagdating niya sa kanyang opisina, agad niyang binuksan ang laptop at sinuri ang lahat ng footage. Habang pinanonood niya ang mga nakaraang araw, may biglang lumabas na footage na nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakita niya sina Marco at Cynthia sa likod ng stockroom, abala sa pagbubukas ng ilang kahon.
Hindi lang sila nagnanakaw ng pera, kundi may mas malaki pa silang balak. Sa footage, narinig niya ang boses ni Marco. Kailangan nating alisin si Mang Ben. Siya ang magiging perpektong scapegoat. At kapag wala na siya, mas madali nating makukuha ang lahat. Sumunod ang isang nakakakilabot na tawa mula kay Cynthia. Kumuyom ang kamao ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi, Marco. Hindi ako papayag. Ang bawat araw sa Pusong Pinoy Diner ay parang isang maingat na laro ng chess para kay Amara. Sa isang banda, abala siya sa paghahanda ng kape at pag-aasikaso ng mga customer, habang ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamanman sa bawat galaw ni Marco at Cynthia. Sa kabilang banda, pilit niyang tinatago ang kanyang tunay na layunin, ang malaman ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang tiyahin, si Aling Nena, at ang kasalukuyang kahirapan ni Mang Ben. Sa tuwing gabi, pagkatapos ng mahabang shift at pagkatapos niyang asikasuhin si Mang Ben sa kanilang munting trailer, doon niya ginugugol ang kanyang oras sa paghalungkat sa mga lumang gamit ni Aling Nena. Isang gabi, habang naglilinis ng mga lumang karton sa ilalim ng higaan ni Mang Ben, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, may ukit na mga bulaklak. Nakasulat sa ibabaw nito ang pangalan ni Aling Nena. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang ilang lumang litrato, isang tuyong bulaklak at isang tumpok ng mga lumang sulat. Ang kanyang puso ay lumundag sa kaba at pag-asa. Ito na marahil ang mga kasagutan na kanyang hinahanap. Kinuha niya ang pinakaluma sa mga sulat, ang papel ay naninilaw na sa tagal at ang tinta ay bahagyang kumupas. Nakasulat ito sa kamay ni Aling Nena. May petsa itong ilang taon na ang nakalipas, bago pa man ito tuluyang nagkasakit. Mahal kong Elena, simulang basa ni Amara, bahagyang nagulat. Sino si Elena? Hindi niya narinig ang pangalang iyon mula kay Mang Ben. Kumusta ka na? Sana ay maayos ka. Miss na kita. Ang tagal na rin mula nang huli tayong nagkita. Alam kong abala ka sa inyong negosyo at ako naman, heto, abala sa paghahanap buhay. Naaalala mo pa ba ang mga pangarap natin noon? Ang magtayo ng sarili nating kainan? Ang layo na natin sa mga pangarap na iyon. Nagpatuloy si Amara sa pagbabasa. Isinasalaysay ni Aling Nena ang kanilang mga simpleng buhay, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang pag-asang makahanap ng ginhawa. Ngunit may isang bahagi na nagpakunot ng noo ni Amara. Naku Elena, kung alam mo lang, nahihirapan na kami ngayon. Si Ben pagod na pagod sa trabaho at ako heto may iniinda na naman. Pero huwag kang mag-alala, kakayanin namin ito. Sana makita pa kita. May gusto akong sabihin sa iyo, pero mas mabuti kung personal. At pagkatapos, isang nakakagulat na bahagi. Pero salamat sa lahat. Salamat sa stranger from above. Hindi ko alam kung sino siya, pero ang tulong na ibinigay niya ay napakalaking bagay para sa amin. Naisalba niya ako mula sa pagpapagamot na hindi namin kayang bayaran. Sana, balang araw, makilala ko siya at pasalamatan ng personal, sabi niya. Galing daw siya sa isang organisasyon na tumutulong sa mga nangangailangan. Isang mabuting tao. Sana, makilala mo rin siya, Elena. Alam kong magkakasundo kayo. Naguluhan si Amara. Stranger from above, isang organisasyon. Bakit hindi ito nabanggit ni Mang Ben? Ang sabi niya ay sila lang ang naghirap na naibenta na ang lahat ng kanilang ari-arian. Mayroon bang tinatago si Mang Ben o sadyang hindi lang niya alam ang tungkol dito? Lalo siyang napuno ng pag-aalinlangan. May mas malalim pa sa kwentong ito kaysa sa inaakala niya. Habang iniisip ang mga bagong impormasyon, ang buhay ni Amara sa Pusong Pinoy Diner ay lalong nagiging mahirap. Tila ba naramdaman ni Marco at Cynthia ang kanyang pagiging mapanuri. Isang umaga, habang abala si Amara sa paggawa ng kape, biglang nawala ang kanyang mga tool para sa barista, ang tamper, ang pitcher,
at ang thermometer. Hinanap niya ito, ngunit wala. Nagulantang siya. Hindi niya ito pwedeng mawala. Ang gulo mo naman, Amara. Hindi ka ba marunong mag-ingat sa mga gamit mo? Sabi ni Cynthia na tila galing sa kanyang likuran. May mapanuksong ngiti sa labi. Hindi ko po nawala. Dito ko lang po inilagay yon, depensa ni Amara. Baka naman itinago mo para hindi ka na magtrabaho. Ang dami mong dahilan, tumawa si Marco at sumunod ang ilang kasamahan nila. Nahihiya si Amara. Alam niyang ginagawa ito ni na Marco at Cynthia para siya ay pagtawanan at mawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang kahihiyan, may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki, si Don Mateo. Miss Amara, mayroon ba kayong problema? Tanong ni Don Mateo na tila nagkukunwari pa ring regular na customer. Ah, sir, nawawala po ang mga gamit ko, sagot ni Amara, halos maiyak na. Nawawala? Baka naman itinago lang? Dito lang yan sa likod ng counter, sabi ni Don Mateo at agad na yumuko. Sa ilalim ng counter, sa isang sulok na imposibleng mapansin, naroon ang mga nawawalang gamit ni Amara. Mabilis na inilagay doon ni na Marco at Cynthia. Lalo siyang nagulat. Paano nalaman ni Don Mateo? Ang kanyang mga mata ay nagtaka, ngunit ang ngiti ni Don Mateo ay nagpakalma sa kanya. Salamat po, sir, mahina niyang sabi. Walang anuman, Hija. Kailangan lang nating maging matalino sa ating mga gamit, sagot ni Don Mateo na may bahid ng ibig sabihin. Hindi ito ang huling pagkakataon. Isang araw, habang may break si Amara, sinadya ni Cynthia na tapunan ng tubig ang kanyang bag. Ay, sorry, hindi ko sinasadya, sabi ni Cynthia. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kagalakan. Gusto nang sumabog ni Amara sa galit, ngunit naalala niya ang bilin ni Mang Ben na huwag siyang gumawa ng gulo. Pinunasan niya lang ang bag at nagkunwaring walang nangyari. Ngunit sa kanyang loob, kumukulo ang dugo. Kinabukasan, may nagreklamo ang isang customer na mali daw ang kanyang order. Si Amara ang sinisi. Ikaw, Amara, ang dami mo ng mali. Mag-ingat ka nga, sigaw ni Marco. At mabilis na tinulungan ni Cynthia ang customer na tila sila ang bida. Muntik nang sumagot si Amara, ngunit nakita niya si Don Mateo na nakatingin sa kanya mula sa kanyang sulok. May pahiwatig sa mga mata nito, patience. Kailangan niya ng pasensya. Ngunit ang lahat ng pasensya ay may hangganan. Isang gabi, habang naglilinis ng kanyang istasyon, narinig ni Amara ang boses ni na Marco at Cynthia mula sa likuran ng stockroom. Naging ugali na niya ang pakikinig sa mga bulungan nila. Alam mo, Sai, gusto ko nang matapos ito. Ang dami nang nakikialam. Lalo na ang babaeng iyan, sabi ni Marco, may bahid ng pagkainis. Oo nga, baka masira pa ang plano natin. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sagot ni Cynthia, at kailangan nating ipaalam kay Mang Ben na siya ang susunod para hindi na siya mag-ingay pa. Biglang tumindig ang balahibo ni Amara. Si Mang Ben ang susunod? Ano ang ibig sabihin nila? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan si Mang Ben. Hindi ito simpleng paninira. May malalim pa silang plano at si Mang Ben ang kanilang biktima. Ang opisina ni Don Mateo Salazar ay tahimik, tanging ang tunog lamang ng kanyang paghinga at ang pag-ikot ng bentilador ang naririnig. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa, halos nakabaon sa tambak ng papeles at ledger book na may kaugnayan sa Pusong Pinoy Diner. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga numero. Sa halip, ang kanyang tingin ay nakapako sa isang lumang album ng litrato na nakabukas sa kanyang harapan. Isang litrato ang kumuha ng kanyang buong atensyon. Naroon ang kanyang pinakamamahal na asawa, si Elena, na may maligayang ngiti. Sa tabi niya ay isang babae na may parehong busilak ng ngiti, si Aling Nena. Magkabit-bisig sila, tila walang alalahanin sa mundo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Gaano na ba katagal?
20-30 taon na, ang larawang iyon ay puno ng alaala. Naalala niya kung gaano kalapit sina Elena at Nena. Best friends sila simula pa noong bata sila, magkaeskwela at halos magkapit-bahay. Madalas magkwento si Elena tungkol kay Nena sa kabaitan nito, sa sipag nito at sa pagmamahal nito sa kanyang asawa, si Mang Ben. Naalala niya kung gaano kasaya si Elena kapag nagkukuwento si Nena tungkol sa mga simpleng pangarap nila ni Mang Ben, ang makapagpatayo ng maliit na bahay, ang makapag-aral ang mga pamangkin, ang makatikim ng masarap na pagkain araw-araw. Ngunit ang mga alaala ay nagbago ng kulay nang maalala niya ang huling mga buwan ng buhay ni Elena. Nang magkasakit si Elena, madalas itong malungkot, hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Nena. Mateo, sabi ni Elena isang gabi, naawa ako kay Nena. Nagkasakit din daw siya. Hindi nila kayang bayaran ang gamot. Napakabait niyang tao, hindi niya deserve ang hirap na iyan. Masakit man ang puso ni Mateo dahil sa karamdaman ng kanyang asawa, ngunit hindi niya binaliwala ang kahilingan nito. Alam niya ang dignidad ni Mang Ben at Aling Nena. Hindi sila tatanggap ng direktang tulong. Kaya't sa ilalim ng isang pangalan ng charitable organization na matagal na niyang sinusuportahan, dahan-dahang nagpadala siya ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ni Aling Nena. Ito ang kanyang munting lihim, ang paraan niya para iparamdam kay Elena na pinakinggan niya ang kanyang huling hiling. Ayaw niyang ipaalam kay Mang Ben at Aling Nena na siya ang tumutulong para hindi sila makaramdam ng utang na loob. Gusto lang niyang makatulong dahil iyon ang gusto ni Elena. Ngunit ngayon, habang nakikita ang kalagayan ni Mang Ben, ang lungkot sa kanyang mga mata, ang hirap na kanyang dinaranas, pakiramdam ni Don Mateo ay may bahagi siyang nagkulang. Hindi ba niya dapat sinabi kay Mang Ben? Hindi ba niya dapat inabot ang kanyang kamay ng direkta? Hindi kaya mas naging madali ang buhay ni Mang Ben kung alam niyang may kakampi siya? Ang pagkamatay ni Aling Nena at ang kasunod na paghihirap ni Mang Ben ay tila isang malaking sugat sa kanyang konsensya. Nabalik si Don Mateo sa kasalukuyan nang biglang umilaw ang screen ng kanyang tablet. Ang live feed mula sa mga security camera. Mabilis niyang pinindot ang play button. Ang nakita niya ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Naroon sina Marco at Cynthia sa likod ng stockroom, malayo sa paningin ng ibang staff. Hindi na sila nagbubulungan. Nag-uusap sila ng seryoso at ang kanilang mga mukha ay tila punong-puno ng tensyon at sabik. Nakuha mo na ba ang mga susi sa cabinet sa opisina ni Sir Mateo? Tanong ni Cynthia. May bahid ng pananabik sa kanyang boses. Oo, madali lang. Ginawa kong parang nadulas lang ang bag niya habang nasa CR. Ang bobo talaga, tumawa si Marco, puno ng pagmamayabang. Bukas ng gabi, kukunin natin ang pera mula sa safe. Malaking halaga iyon, ang perang pampabayad sa suppliers. At paano si Mang Ben? Tanong ni Cynthia. Hayaan mo, mayroon akong plano. Isang perfect plan, ngumisi si Marco. Ilalagay natin ang ilang bahagi ng pera sa kanyang locker. At saka, may nakita akong notebook niya. Puro drawings at lumang sulat. Tamang-tama para sa ating storya. Siya ang magiging perpektong salarin. Walang maniniwala sa isang matandang basurero. Kumuyom ang kamao ni Don Mateo. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang detalyadong plano para sirain ang isang tao at agawin ang kanyang negosyo. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa gabi ring iyon, nagtatrabaho pa rin si Amara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, patuloy na nagmamanman. Abusado sina Marco at Cynthia, sadyang iniiwanan nila ng maruming trabaho si Amara. Umaasang mapapagod ito at susuko, ngunit matatag si Amara. Gusto niyang bigyan ng katarungan si Mang Ben at gusto niyang malaman ang katotohanan. Lumapit si Don Mateo sa kanyang istasyon.
Nagkunwari siyang umiinom lang ng kape. Miss Amara, bakit ang gabi mo pa rin? Tanong ni Don Mateo, may pag-aalala sa boses. Sir, mayroon pa po kasing kailangang ayusin. Tapos na po ba kayo? Sagot ni Amara. Oo, tapos na. Pero mukhang marami ka pang iniisip, sabi ni Don Mateo at umupo sa isang upuan malapit sa kanya. May problema ba? Nag-aalangan si Amara, ngunit mayroon siyang nararamdamang kakaibang koneksyon kay Don Mateo, tila mayroong pagkakaintindihan sa kanilang dalawa. Sir, may nabasa po ako sa lumang sulat ng tiyahin ko, tungkol sa isang stranger from above na tumulong sa kanya noong nagkasakit siya. Sabi niya, galing daw sa isang organisasyon. Pero hindi ito nabanggit ni Mang Ben sa akin. Alam niyo po ba ang tungkol doon? Nagulat si Don Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang iyon. Aling Nena. Hindi ko alam, Hija. Maraming taong mabubuti sa mundo, pilit niyang pinanatili ang kanyang kalma. Pero sir, ang sabi sa sulat, salamat sa mahal kong Elena. May alam po ba kayo tungkol kay Elena? Kaibigan po ba siya ni Tia Nena? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Don Mateo. Halos hindi niya mapigilan ang paglunok. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla. Isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Si Elena ang asawa ko. Oo, magkaibigan sila, sagot niya, pilit na ginagawang kaswal. Ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napakunot ang noo ni Amara. May kakaiba sa reaksyon ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Po, asawa niyo po si Elena? Ang pagkakatugma ng mga pangalan, ang pagtatago ni Mang Ben, ang mabilis na reaksyon ni Don Mateo, lahat ay tila nagkonekta sa kanyang isipan. Ang lalaking ito na kanyang pinagkakatiwalaan ay may malaking lihim, ang stranger from above na tinutukoy ni Aling Nena, si Don Mateo. Kaya, oo, Hija, matagal na kaming kasal, sagot ni Don Mateo na tila napansin ang kanyang pagdududa. Pilit niyang iniba ang usapan. Pero huwag kang mag-alala sa mga nakaraan. Ang importante, ang kasalukuyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang binhi ng pagdududa ay nakatanim na sa isipan ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanuri kay Don Mateo. Sinusubukang basahin ang kanyang tunay na iniisip. Kung totoo ang lahat, bakit itinago ni Don Mateo? At bakit hindi alam ni Mang Ben? Naramdaman ni Don Mateo ang matalim na tingin ni Amara. Alam niyang may hinala na si Amara at sa mismong sandaling iyon, habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang damdamin, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa security guard. Sir Mateo, may problema po sa cash register. Nawawala ang malaking halaga ng pera. Ang boses ng guard ay puno ng pagkabigla at takot. Nanlaki ang mga mata ni Don Mateo. Ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Si Marco at Cynthia. Ginawa na nila ang kanilang plano. At si Mang Ben. Isang matalim na sigaw ang pumunit sa tahimik na gabi sa pusong Pinoy diner. Magnanakaw si Mang Ben. Agad na tumakbo si Amara patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Bumungad sa kanya ang nakakagulat na tanawin. Nasa gitna ng kainan, nakatayo si Mang Ben, nakayuko ang ulo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa paanan niya, nakakalat ang ilang buwig ng pera at sa kanyang locker na nakabukas ay nakita ang isang malaking bundle ng pera. Nakakalat din ang ilang lumang resibo na tila nagtuturo sa kanya. Nakuha natin! Si Mang Ben ang kumuha ng pera sa cash register, sigaw ni Marco, puno ng pagmamalaki. Ang kanyang mukha ay may ngisi na animoy nanalo sa loto. Hindi ko po ginawa iyon. Hindi po ako nagnakaw. Mahina ang boses ni Mang Ben, halos hindi na marinig. Ang kanyang mga mata ay nanubig, tila nalilito sa nangyayari. Anong hindi? Kitang-kita ang laki ng nawawalang pera mula sa safe. At heto,
Nasa locker mo ang ilan sa mga ito. May mga resibo pa na tinatago ka. Galit na sigaw ni Cynthia na tila siya ang biktima. Marami ng staff ang nakakagulo, nagbubulungan at nagpapalit-palit ng tingin kay Mang Ben at sa nakakalat na pera. Ang iba ay tila nagulat, ang iba naman ay tila naniniwala na sa kasinungalingan ni Marco at Cynthia. Para kay Amara, tila bumagal ang mundo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas at ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pakikinig sa mga bulungan ni Marco at Cynthia ay biglang nag-ugnay. Ito na ang kanilang plano. Ito na ang alitan na kanilang binabalak. Hindi totoo yan. Hindi nagnanakaw si Mang Ben, sigaw ni Amara at agad na lumapit sa kanyang tiyuhin. Agad niyang niyakap si Mang Ben na tila pinoprotektahan ito mula sa mga akusasyon. Amara, huwag kang makialam, kitang-kita ang ebidensya, isa siyang magnanakaw, sigaw ni Marco at hinawakan pa ang ilang resibo na tila patunay sa kanilang sinasabi. Ebidensya? Gawa-gawa lang ninyo yan. Alam kong kayo ang may gawa nito. Galit na sigaw ni Amara at tiningnan ng matalim sina Marco at Cynthia. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Huwag niyo siyang akusahan ng kung anong hindi niya ginawa. Wala siyang kasalanan. Ngunit ang boses ni Marco at Cynthia ay mas malakas. Ang dami nang nawawala sa atin dahil sa kanya. Hindi tayo makabangon sa pagkalugi dahil sa isang tulad niya, sigaw ni Marco. At kinampihan naman siya ng ilang staff na tila na brainwash na. Nagsimulang umiyak si Mang Ben. Hija, huwag kang makialam. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Niyakap ng mahigpit ni Amara si Mang Ben. Pakiramdam niya ay siya ang dapat sisihin. Bakit hindi siya kumilos ng mas maaga? Bakit hindi niya agad inilabas ang mga hinala niya? Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit, si Don Mateo. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng katahimikan sa kainan. Ang kanyang mga mata ay seryoso at ang kanyang tindig ay malakas. Ngayon, wala na siyang disguise. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti o panunuya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may autoridad. Nagulat ang lahat. Sino siya? Ang ilang staff ay nagbubulungan. Siya yung matandang customer na madalas dito, di ba? Lumapit si Marco kay Don Mateo. May halong paggalang sa kanyang boses na tila siya ang nakakaalam ng lahat. Sir, natuklasan po namin na nagnanakaw si Mang Ben sa safe ng kainan. Ang laki po ng nawawala. At heto po ang mga ebidensya. Tiningnan ni Don Mateo ang nakakalat na pera at ang nakabukas na locker ni Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay nanuri sa bawat detalye. Mang Ben, totoo ba ito? Tanong niya, nakatingin ng diretsyo sa matanda. Yumuko si Mang Ben, hindi makatingin kay Don Mateo. Hindi po, sir. Wala po akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin. Naramdaman ni Amara ang pagkabigo. Paano niya hindi titingnan ng diretsyo ang taong ito? Bakit hindi niya maipagtanggol ang sarili niya? Don Mateo, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Amara, puno ng pagdududa. Ikaw ang may-ari at pinapayagan mong mangyari ito? Ang kanyang boses ay puno ng galit at hinanakit. Hindi sumagot si Don Mateo. Sa halip, lumapit siya sa gitna. Pakinggan niyo ako. Walang sino man ang aakusahan ng walang sapat na investigasyon. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kina Marco at Cynthia. Sa ngayon, pansamantala kong isususpinde si Mang Ben para hindi maapektuhan ang operasyon ng ating kainan. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng patas na investigasyon. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Sususpindihin si Mang Ben? Ito ba ang katarungan na sinasabi niya? Ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan pa rin niya ang mga magnanakaw na iyon. Anong patas na investigasyon, Don Mateo? Kitang-kita na ang ginagawa nila.
Ginagawa ninyo pa rin siyang biktima, sigaw ni Amara, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Bakit ninyo siya pinagtatakpan? Bakit ninyo siya pinaniniwalaan? Alam kong may alam kayo sa tunay na nangyayari. Ang kanyang mga mata ay nanubig, puno ng pagkabigo at galit. Tiningnan siya ni Don Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso. Amara, hindi ito ang paraan. Kailangan nating maging matalino. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagpapamangha kay Amara. Para sa kanya, ang mga salitang iyon ay parang pagtanggi sa katarungan. Ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao, ang pagtanggap niya sa akusasyon kay Mang Ben, lahat ay tila nagturo sa isang bagay na hindi talaga siya pinagkakatiwalaan ni Don Mateo. Para kay Amara, sa sandaling iyon, tila ang mundo ay gumuho. Ang taong inakala niyang kakampi ay tila kalaban din pala. Ang hangin sa loob ng opisina ni Don Mateo ay mabigat, puno ng tensyon na halos hindi mahawakan. Nakaupo si Amara sa tapat ng mesa ni Don Mateo, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng hinanakit. Hindi pa rin niya maintindihan ang ginawa ni Don Mateo. Ang pananahimik nito habang inakusahan si Mang Ben, ang desisyon nitong suspindihin ang matanda lahat ay tila nagsasabing kinakampihan niya sina Marco at Cynthia. Bakit Don Mateo? Bakit ninyo siya pinagtatakpan? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Alam kong mayroon kayong alam at alam kong may koneksyon kayo kay Tia Nena. Bakit ninyo itinago ang lahat? Bakit ninyo hinayaang magdusa si Mang Ben ng ganito? Tumingin si Don Mateo sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bahid ng kalungkutan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Amara, alam kong galit ka sa akin at naiintindihan ko iyon. Pero hindi ito kasing simple ng nakikita mo. Tumayo siya at lumapit sa estante ng libro. Kinuha ang isang lumang leather-bound album ng litrato. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa harap ni Amara. Sa loob, naroon ang litrato ni na Aling Elena at Aling Nena magkasama nakangiti. Ang babaeng ito, si Elena, ang asawa ko, simulang sabi ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay lumambot sa alaala. Siya ang kaibigan ng tiyahin mo, si Aling Nena. Magkababata sila, magkapitbahay at halos magkapatid. Nagulat si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng koneksyon na kanyang nahanap sa sulat ni Aling Nena ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Noong nagkasakit si Aling Nena, si Elena ang unang nag-alala. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay ni na Mang Ben at Aling Nena. Ayaw nilang humingi ng tulong. Kaya't sa ilalim ng isang charitable organization, dahan-dahan kaming nagpadala ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ni Aling Nena. Patuloy ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay may bahid ng paghina. Ayaw kong ipaalam sa kanila na ako ang tumutulong, Amara. Gusto ko lang na matulungan sila ng walang kapalit, ng walang utang na loob. Iyon ang gusto ni Elena. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Amara. Ang galit at hinanakit ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at paghanga. Ang stranger from above na binanggit ni Aling Nena, si Don Mateo pala iyon. Hindi ko alam, bulong ni Amara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko po alam na ganito. Bakit hindi niyo po sinabi kay Mang Ben? Bakit hindi niyo po ipinaalam sa kanya? Kasi sa mga panahong iyon, iyon ang akala kong tama. Gusto kong irespeto ang dignidad nila. Gusto kong manatiling pribado ang pagtulong ko, sagot ni Don Mateo at tumingin ng diretsyo kay Amara. Pero siguro, mali ako. Siguro, mas naging madali sana ang lahat kung naging tapat ako. At ngayon, nagdudusa si Mang Ben dahil sa mga maling desisyon ko. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Don Mateo. Amara, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko pinagtatakpan sina Marco at Cynthia. Ginagawa ko ito para makuha ang lahat ng ebidensya.
Kung kaagad tayong kikilos, magtatago sila at mawawalan tayo ng pagkakataon na mapatunayan ang kanilang kasalanan. Kailangan nating maging matalino. Ipinakita niya kay Amara ang kanyang tablet na may live feed mula sa mga kamera. Ipinakita niya ang mga footage ni Marco at Cynthia, ang kanilang mga lihim na pag-uusap, ang kanilang mga ginagawang paninira kay Mang Ben, at ang kanilang detalyadong plano na pagnakawin ang pera at itago ito sa locker ni Mang Ben. Kailangan nating pabayaan silang akalain na sila ang nananalo. Hayaan nating maging kampante sila, paliwanag ni Don Mateo. Kailangan nating magkaroon ng sapat na ebidensya para hindi lang sila masuspinde, kundi para mapanagot sila sa batas. Para maibalik ang dignidad ni Mang Ben at para mailigtas ang pusong Pinoy Diner. Napakunot ang noo ni Amara. Ang lahat ng kanyang galit ay unti-unting naglaho, napalitan ng paghanga sa katalinuhan at pasensya ni Don Mateo. Hindi siya basta-basta kumilos dahil alam niya ang kahalagahan ng pagkuha ng sapat na ebidensya. Pero paano po natin gagawin iyon? Ano po ang plano natin? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay mas kalmado na. Ngumiti si Don Mateo. Hindi ito ngiti ng pagmamayabang, kundi ngiti ng pag-asa. Kailangan natin ng tulong at kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila. Alam kong mayroon silang itinatago pa at alam kong mayroon pa tayong hindi alam. Doon, sa loob ng opisina, sa ilalim ng ilaw, nagsimulang magplano sina Don Mateo at Amara. Tiningnan nila ang bawat anggulo, bawat posibleng galaw ni Marco at Cynthia. Ang pagitan nila na dating puno ng pagdududa at galit ay unti-unting napuno ng pagtitiwala at pagkakaisa. Ang kanilang mga kamay ay halos magkalahaw. Amara, naniniwala ka ba sa akin? Tanong ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tumango si Amara. Opo, Don Mateo, naniniwala na po ako sa inyo. Ang kanyang boses ay malinaw at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi lang siya naniniwala kay Don Mateo, kundi naniniwala rin siya sa kanyang sarili. Naniniwala siyang makakamit nila ang katarungan. Sa sandaling iyon, tila mayroong bagong liwanag na sumikat sa kanila. Ang kanilang mga puso ay nag-ugnay, hindi lamang sa layunin ng katarungan, kundi sa isang mas malalim na koneksyon na nagsisimulang umusbong. Nang maggagabi na, habang binubuo nila ang plano, tumunog ang cellphone ni Don Mateo. Isang text message mula sa isang unknown number. Mayroon pa silang itinatago sa bodega. Hanapin niyo ang libro. Nanlaki ang mga mata ni Don Mateo at Amara. Ang kanilang tingin ay nagtama. Isang bagong lead, isang bagong pag-asa. Ang bawat tibok ng puso ni Amara ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na laban. Matapos ang pag-uusap nila ni Don Mateo sa opisina kung saan ibinunyag niya ang kanyang lihim na pagtulong kay Aling Nena at ang kanilang detalyadong plano, napuno si Amara ng determinasyon. Hindi na siya isang ordinaryong barista. Siya ngayon ay isang bahagi ng paghahanap ng katarungan, hindi lamang para kay Mang Ben, kundi para sa pusong Pinoy Diner. Ang banta ni Marco at Cynthia ay hindi niya hahayaan. Nasa loob sila ng opisina ni Don Mateo, na tahimik na nagpaplano. Ang mensahe mula sa anonymous sender, mayroon pa silang itinatago sa bodega. Hanapin niyo ang libro ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Kinabukasan, gagamitin ito ni Don Mateo para ibunyag ang lahat. Ang libro na ito marahil ang lahat ng ebidensya na kailangan natin. Ang lahat ng pandaraya, ang lahat ng intensyon nila, bulong ni Don Mateo habang nakaturo sa screen ng kanyang tablet na nagpapakita ng blueprint ng pusong Pinoy Diner, partikular ang bahagi ng bodega. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa seryosong tingin. Kailangan natin itong makuha ngayon mismo habang sarado ang kainan. Baka maunahan pa tayo.
Mariin na sabi ni Amara. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pag-aalala para kay Mang Ben. Nagkatinginan sila. Alam nilang mapanganib ang kanilang gagawin, ngunit walang atrasan. Ito ang gabi ng paghahanap. Ito ang simula ng paglabas ng katotohanan. Nang sumapit ang hating gabi, ang pusong Pinoy Diner ay balot sa dilim. Tanging ang ilaw mula sa kalye ang bahagyang sumisilip sa mga bintana. Ang simoy ng hangin ay tila nagbabadya ng isang mahalagang kaganapan. Dahan-dahang binuksan ni Don Mateo ang back door gamit ang kanyang master key na siniguro niyang walang sinumang makakapansin. Nakamaskara si Amara at Don Mateo at nakasuot ng maitim na damit para hindi sila makilala. Bawat yabag ay maingat, bawat tunog ay pinakikinggan. Humawak si Amara sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Sigurado ka bang walang tao, Don Mateo? Bulong ni Amara habang hawak ang isang flashlight na mahina ang ilaw. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kaba. Wala, pinapaalis ko ang security guard sa oras na ito para hindi sila mapinsala kung mayroong mangyari. Sagot ni Don Mateo, ang kanyang boses ay mababa at malalim at nauna na siyang naglakad. Lumusot sila sa kusina na amoy mantika at lumang pagkain. Ang kanilang mga mata ay matalim na naghahanap ng anumang bagay na kahina-hinala. Pagdating nila sa bodega, lalo itong madilim. Ang hangin doon ay masikip at amoy lumang kahoy. Kailangan nilang mag-ingat, maraming nakatambak na kahon, sako ng bigas at iba't ibang supply. Dito natin hahanapin. Malamang itinago nila ito sa isang lugar na hindi basta-basta mahahanap. Kailangan nilang itago ng maigi, bulong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay matalim na naghahanap sa bawat sulok. Nagsimula silang maghalungkat. Bawat kahon ay binuksan, bawat sulok ay sinilip. Pinapakiramdaman niya ang bawat lagayan. Lumipas ang oras, ngunit wala pa rin silang nakikita. Nagsimula ng manghina ang pag-asa ni Amara. Paano kung wala namang libro? Paano kung isa lang itong pain para mawalan sila ng pag-asa? Don Mateo, wala po tayong makita. Baka naman hindi talaga dito itinago o baka nauna na silang kinuha. Hindi na natapos ni Amara ang kanyang sasabihin nang biglang may narinig silang kaluskos mula sa labas ng bodega. Parang tunog ng mga yabag. Agad silang nagtago sa likod ng isang malaking tambak ng sako ng bigas. Hininto nila ang paghinga. Ang kanilang mga puso ay kumalabog ng sabay. May tao, hindi lang basta tao, pakiramdam niya ay mayroon silang inaasahan. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bodega at isang sinag ng flashlight ang sumilip sa loob, si Marco at Cynthia. Nagulat si Amara, hindi niya inaasahan na babalik pa sila. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa kanilang presensya. Sigurado ka bang walang naiwan dito, Sai? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay tila kinakabahan habang sinisipat ang paligid. Wala na, Marco. Nakuha na natin lahat ng kailangan. Ang huling sipa lang natin ay ang pagpapalabas kay Mang Ben. At bukas, malaya na tayo sa lahat. At sa wakas, mapapasatin na ang lahat ng gusto natin, sagot ni Cynthia, may halong pagmamalaki at kasamaan sa kanyang boses. Naglakad sila sa loob at doon, sa isang sulok na hindi nila napansin kanina, sa ilalim ng isang sako ng patatas na mukhang luma at pinagsamantalahan, mayroong isang maliit na kahon. Binuksan ni Marco ang kahon at kinuha ang isang lumang notebook. Ang puso ni Amara ay lumundag sa kaba. Ito na iyon, ito ang libro, ito ang lahat, Sai. Ang lahat ng transaksyon, ang lahat ng pandaraya, ang lahat ng detalye sa pagbebenta ng Pusong Pinoy Diner sa kumpanya ni Mr. Sai. Malapit na tayong maging may-ari ng lahat. Magiging mayaman na tayo, sabi ni Marco. May nakakalukong ngiti na puno ng kapangahasan. Kapag ito ay nasa atin, walang makakapigil sa atin.
Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang Pusong Pinoy Diner ay ibebenta. Ito ang mas malaking plano ni na Marco at Cynthia. Hindi lang pagnanakaw ng pera, kundi pagbebenta ng buong negosyo ni Don Mateo. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Nang makaalis sina Marco at Cynthia, agad silang lumabas sa pinagtataguan. Narinig mo iyon, Don Mateo? Ibebenta nila ang Pusong Pinoy Diner, hindi lang sila nagnanakaw. Galit na sabi ni Amara, halos sumabog sa galit. Oo, narinig ko, sagot ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngayon, alam na natin kung ano ang hahanapin. Maingat silang lumabas sa bodega at sa loob ng opisina ni Don Mateo, agad niyang binuksan ang kanyang safe. Nandoon ang isang duplicate ng libro na kinuha ni Marco. Ikinabit niya sa kanyang computer ang isang hidden device na kinuha niya sa safe at inilagay sa kinalalagyan ng libro at lumabas sa screen ang lahat ng detalye, mga transaksyon, mga pandaraya, mga pangalan, at ang kontrata sa pagbebenta ng Pusong Pinoy Diner sa isang malaking korporasyon. Ang lahat ng ebidensya ay naroon, malinaw at hindi maitatanggi. Kinabukasan, ang Pusong Pinoy Diner ay balot sa tensyon. Nagpatawag ng emergency meeting si Don Mateo sa lahat ng staff. Ang lahat ay naroon kasama sina Marco, Cynthia at si Mang Ben na nakayuko pa rin ang ulo, ang kanyang mga mata ay malungkot. Tila ba hindi pa rin niya maintindihan ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Nagtayo si Don Mateo sa harapan, ang kanyang tindig ay malakas at puno ng autoridad. Ngayon, wala na ang kanyang disguise. Siya ang nag-iisang may-ari ng Pusong Pinoy Diner at ito ang kanyang teritoryo. Magandang umaga sa lahat. Alam kong naguguluhan kayo sa mga nangyayari. Ngunit ngayon, oras na para sa katotohanan. Oras na para ibunyag ang lahat ng lihim, simulang sabi ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingamngaw sa buong kainan. Nagsimula siyang magkwento. Ang pagkalugi ng Pusong Pinoy Diner, ang kanyang pagmamanman at ang mga natuklasan niya. Isa-isa niyang ipinakita ang mga video footage mula sa mga security camera sa malaking screen na ibinaba mula sa kisame. Una, ang mga video ni na Marco at Cynthia na nagnanakaw ng pera, binabago ang mga resibo at ang kanilang mga bulungan tungkol sa kanilang mga plano. Lumabas ang mga video kung saan kitang-kita ang kanilang mga mukha na may ngiti ng panlilinlang. Marco de la Cruz, Cynthia Reyes, may gusto ba kayong sabihin bago ko ipagpatuloy ang pagpapalabas ng ebidensya? Tanong ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa kanila. Namutla sina Marco at Cynthia. Hindi sila makapagsalita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang lahat ng kanilang ginawa ay tila naglalaro sa screen. Ang puso ni Amara ay kumalabog ng malakas. Nakatayo siya sa tabi ni Mang Ben na dahan-dahang nag-angat ng ulo. Tila ba unti-unting lumilinaw sa isip ni Mang Ben ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos, ipinakita ni Don Mateo ang mga footage kung paano sadyang sinisira ni na Marco at Cynthia ang reputasyon ni Mang Ben, ang pagbagsak ng baso, ang pagtatago ng asukal, ang sadyang pag-iiwan ng maruming trabaho. Ang iba pang staff na dating naniniwala sa mga kasinungalingan ni na Marco at Cynthia ay nagulat. Ang ilan ay napayuko sa hiya, ang iba naman ay tumingin kay Mang Ben na may pagkaawa at pagsisisi. Hindi lang iyan. Mas malaki ang plano ni na Marco at Cynthia. Patuloy ni Don Mateo, ang kanyang boses ay naging mas seryoso na tila nagbabadya ng isang malaking revelasyon. Hindi lang pera ang kanilang ninakaw. Ang Pusong Pinoy Diner mismo ang gusto nilang ibenta sa isang malaking korporasyon. Nagsimula ang bulungan sa mga staff. Hindi sila makapaniwala. Ang Pusong Pinoy Diner, ang kanilang tahanan, ang kanilang pinagkukuhanan ng buhay, ang pamana ni Don Mateo, ibebenta.
Ipinakita ni Don Mateo sa screen ang isang dokumento, ang kontrata ng pagbebenta ng Pusong Pinoy Diner sa isang malaking korporasyon na may pirma ni na Marco at Cynthia bilang representatives ng may-ari. Kasama rin doon ang lahat ng transaksyon sa Pandaraya, ang lahat ng perang ninakaw. Ito ang libro na kanilang nahanap sa bodega. Ang lahat ay nakalantad. Ito ang lahat ng ebidensya, sabi ni Don Mateo. Hawak ang isang kopya ng kontrata at ang mismong notebook na kinuha ni Marco sa bodega. Ang lahat ng paninira kay Mang Ben, ang lahat ng pagnanakaw at ang planong ibenta ang ating kainan ay sadyang ginawa ni na Marco at Cynthia. Para kay Amara, ito ang pinakamatindi, ang huling sipa, ang pinakamalaking pagtataksil. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan sa galit. Humigpit ang kanyang hawak sa braso ni Mang Ben na tila nagbibigay ng lakas dito. Hindi yan totoo, gawa-gawa lang iyan, nagkakalat lang kayo ng kasinungalingan, sigaw ni Marco at sinubukan niyang agawin ang notebook mula kay Don Mateo, ngunit mabilis na naiwas ni Don Mateo. Mayroon pa kayong sasabihin, Marco? Cynthia? Dahil tapos na ang lahat ng mga laro ninyo, tanong ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi na makapagsalita sina Marco at Cynthia. Nagsimula nang umiyak si Cynthia at si Marco naman ay tila nabato, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Alam nilang huli na ang lahat. Ang kanilang mga pangarap ng kayamanan ay gumuho sa isang iglap. Sa loob ng Pusong Pinoy Diner, pumasok ang ilang pulis. Nagulat ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagpabalik-balik kina Marco, Cynthia at Don Mateo. Ang kanilang presensya ay nagpahiwatig ng wakas ng lahat. Marco de la Cruz, Cynthia Reyes, kayo ay inaresto sa kasong pagnanakaw, pandaraya at iligal na pagbebenta ng ari-arian, sabi ng isang pulis. Ang kanyang boses ay matatag at agad na kinapitan ang mga pulso ni na Marco at Cynthia ng posas. Hindi kami nagnakaw. Si Mang Ben ang may gawa niyan. Siya ang magnanakaw, sigaw ni Marco habang pilit na lumalaban. Pilit niyang dinuro si Mang Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Siya ang may kasalanan. Ang matandang iyan ang dapat nasa kulungan. Oo, siya ang nagnanakaw. Nakita ko, siya ang may kasalanan, sigaw ni Cynthia habang umiiyak at nakaturo kay Mang Ben. Pilit pa rin nilang ibinabalik ang sisi sa matanda kahit pa wala na silang laban. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakinig. May sapat kaming ebidensya. Sumama na kayo sa amin. Habang inaakay palabas sina Marco at Cynthia, bumaling si Marco kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagbabanta na tila ba nangangako ng paghihiganti. Hindi pa tapos ang laban, Amara. Babalik ako. Humanda ka. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Nagulat si Amara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang hindi lang ito simpleng banta. Alam niyang gagawin ni Marco ang lahat para makabalik. Ang tagumpay ay tila may kasamang malalim na pangamba. Nang tuluyan nang makaalis sina Marco at Cynthia, bumalik ang katahimikan sa kainan. Ang lahat ay nakatingin kay Mang Ben, na dahan-dahang nag-angat ng ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya at kagalakan. Dahan-dahang lumapit si Don Mateo kay Mang Ben. Mang Ben, sabi ni Don Mateo, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Ikaw ay inosente. Handa akong patunayan ang iyong pagiging inosente sa lahat ng paraan. Hindi ka magnanakaw. Ikaw ay isang mabuting tao at humihingi ako ng tawad sa lahat ng nangyari. Niyakap ni Amara ng mahigpit si Mang Ben. Mang Ben, sinabi ko sa inyo, hindi ko po hahayaang sirain nila kayo. Alam kong totoo kayo. Nagsimulang umiyak si Mang Ben at niyakap din niya si Amara ng mahigpit.
Ang lahat ng staff ay lumapit at humingi ng paumanhin kay Mang Ben. Ang ilan ay yumakap pa sa kanya na tila ba humihingi ng tawad sa kanilang pagdududa. Ang pusong Pinoy dinner na dating puno ng tensyon at lungkot ay napuno ng pag-asa at kagalakan. Si Mang Ben na dating itinuturing na anino ay ngayon ay bayani. Ang katarungan ay nananaig. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang pakiramdam. Ang banta ni Marco, ang kanyang matalim na tingin nito ay nag-iwan ng isang bakas ng pangamba sa kanyang puso. Alam niyang hindi pa talaga tapos ang lahat. Ang laban ay marahil tapos na, ngunit ang digmaan ay maaaring magsimula pa lamang. Isang linggo matapos ang kaguluhan, ang pusong Pinoy diner ay muling nabuhay. Ang hangin ay hindi na mabigat kundi puno ng pag-asa at bagong simula. Nagkalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga nangyari, ngunit ngayon ang mga bulong ay puno ng paghanga kay Don Mateo at pagkaawa kay Mang Ben. Nasa loob ng opisina si Don Mateo, nakatayo sa harap ng isang malaking whiteboard. Nakasulat doon ang New Policies and Employee Welfare Program, oras na para sa pagbabago. Matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto niya na ang pusong Pinoy Diner ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang pamilya at kailangan niya itong pangalagaan. Simula ngayon, lahat ng empleyado ay mayroong benepisyo, simulang sabi ni Don Mateo sa maliit na grupo ng mga senior staff na kanyang pinagkakatiwalaan. Mayroong health insurance, SSS, PhilHealth at pag-ibig. Walang sinuman ang magtatrabaho ng walang kasiguruhan. At higit sa lahat ay makakatanggap ng patas na sahod at treatment. Ang mga staff ay nagulat. Hindi nila inaasahan ang ganitong pagbabago. Mula sa pagkalugi, ang pusong Pinoy Dinner ay muling babangon at ngayon mayroon ng pag-asa ang bawat isa. At para kay Mang Ben, patuloy ni Don Mateo, ang kanyang mga mata ay lumambot sa pagmamahal. Simula ngayon, hindi na siya magiging dishwater. Si Mang Ben ay ang bago nating floor manager. Nagulat ang lahat, lalo na si Mang Ben na nakaupo sa isang tabi, tahimik na nakikinig. Nag-angat siya ng ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Apo, Sir Mateo, ako po. Oo, Mang Ben. Ikaw, sabi ni Don Mateo at lumapit sa kanya. Nakita ko ang iyong pagmamahal sa pusong Pinoy Diner. Nakita ko ang iyong kabaitan sa mga customer at sa iyong mga kasamahan. Ikaw ang ehemplo ng isang mabuting tao na kailangan ng pusong Pinoy Diner. Ikaw ang magiging boses ng bawat empleyado. Nagsimulang umiyak si Mang Ben, hindi siya makapaniwala. Ang kanyang buong buhay ay puno ng hirap at pagod at ngayon mayroon siyang pagkakataon na makabangon. Niyakap niya si Don Mateo ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa balikat nito. Maraming salamat po, Sir Mateo. Maraming salamat po. At hindi lang iyan, Mang Ben, sabi ni Don Mateo, at kinuha ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang susi sa bago mong bahay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ben. Bahay, Sir Mateo? Oo, Mang Ben. Isang bahay na malapit sa kainan. Mayroon itong maliit na hardin. Alam kong gusto mong magtanim ng mga gulay. Ngumiti si Don Mateo. Ito ang pasasalamat ko sa lahat ng iyong sakripisyo. At ito rin ang pasasalamat ko kay Aling Nena para sa inyong dalawa. Hindi na makapagsalita si Mang Ben. Ang kanyang buong buhay, nangangarap siya ng isang bahay na may hardin kung saan sila ni Aling Nena ay magkakasama. At ngayon, ito ay nagkatotoo. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon ito ay luha ng kaligayahan at pasasalamat. Samantala, lumapit si Amara kay Mang Ben at niyakap siya ng mahigpit. Mang Ben, sinabi ko sa inyo, darating ang panahon na makakamit ninyo ang katarungan at kaligayahan. Narito na iyon. Habang nagdiriwang ang mga staff sa tagumpay ni Mang Ben, lumapit si Don Mateo kay Amara. Amara, may gusto akong sabihin sa iyo.
Tumingin si Amara sa kanya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang may sasabihin si Don Mateo na higit pa sa trabaho. Amara, sa mga nakaraang buwan, nakita ko ang iyong lakas, ang iyong tapang, ang iyong kabaitan, at nakita ko rin ang pagmamahal mo kay Mang Ben. Maraming bagay ang nangyari sa atin, at sa mga panahong iyon, pakiramdam ko ay mayroon akong natuklasan, sabi ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Amara, mahal kita. Nagulat si Amara. Ang kanyang puso ay lumundag sa kagalakan. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Ang kanyang mga mata ay nanubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Don Mateo, ako rin po, mahina niyang sabi, at niyakap niya si Don Mateo ng mahigpit. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang lahat ng kanilang laban ay naghatid sa kanila sa sandaling iyon. Ang kanilang pagmamahalan ay umusbong mula sa gitna ng kaguluhan, isang pagmamahalan na nakabatay sa tiwala, respeto at pagmamalasakit. Kinabukasan, isang maliit na seremonya ang ginanap sa Pusong Pinoy Dinner. Ang lahat ng staff ay naroon kasama ang ilang matagal ng suki. Opisyal na ipinahayag ni Don Mateo ang promosyon ni Mang Ben bilang floor manager. Isinuot ni Mang Ben ang kanyang bagong uniforme, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Don Mateo si Mang Ben sa bago niyang bahay. Isang maliit ngunit maaliwalas na bahay, may maliit na hardin sa likod. Ang mga mata ni Mang Ben ay nanubig habang nakikita ang kanyang pangarap na nagkatotoo. Aling Nena, natupad na ang pangarap natin, bulong ni Mang Ben habang hinahawakan ang lupa sa hardin. Isang araw, dinala ni Don Mateo si Mang Ben sa sementeryo. Sa tapat ng puntod ni Aling Nena, tahimik silang nagdasal. Nena, narito na si Mang Ben, at ngayon mayroon na siyang sariling bahay. Ang Pusong Pinoy Diner ay bumabangon muli. Sana ay masaya ka, bulong ni Don Mateo, habang inilalagay ang isang puting rosas sa puntod. Tiningnan ni Mang Ben si Don Mateo. Sir Mateo, salamat po sa lahat. Ngayon alam ko na, ikaw ang stranger from above na tinutukoy ni Nena. Ngumiti si Don Mateo. Hindi na mahalaga kung sino ang tumulong. Ang importante, masaya ka na at malaya ka na sa lahat ng hirap. Sa huling bahagi ng gabi, umupo sina Don Mateo at Amara sa labas ng Pusong Pinoy Diner. Habang ang araw ay papalubog, magkahawak kamay sila. Sana matatag ang pagmamahalan natin, Don Mateo, sabi ni Amara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Don Mateo. Ngumiti si Don Mateo. Mas matatag pa kaysa sa inaakala mo, Amara, dahil ang ating pagmamahalan ay binuo sa katotohanan, tiwala at pagmamalasakit. At kasama na rin ang banta ni Marco na nagpapaalala sa atin na kailangan nating maging matatag. Hindi pa tapos ang lahat, pero handa ako. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala, ngunit sa huli, ang pagmamahal niya kay Amara at ang pag-asa sa hinaharap ay mas nangingibabaw. Isang taon na ang lumipas mula nang huling bumagsak ang kurtina sa mga kasinungalingan at pagtataksil sa Pusong Pinoy Diner. Ngayon, ang kainan ay hindi lang basta umusbong, kundi naging isang buhay na patunay ng muling pagbangon. Ang ingay ng mga tawanan ng customer, ang tunog ng mga kutsara at tinidor na nagkakabangan, at ang amoy ng sariwang kape at nilulutong mga pagkaing Pinoy ang bumabalot sa buong lugar. Ang dating ugnayan ng mga staff na puno ng pagdududa ay napalitan ng pagkakaisa at masayang pakikipagtrabaho. Nakatayo si Amara, ngayon ay Mrs. Salazar, sa harap ng coffee bar. Hindi na siya simpleng barista, kundi ang puso at kaluluwa ng Pusong Pinoy Diner. Ang kanyang tiyan ay malaki na, nasa ika-7 buwan na ng kanyang pagbubuntis. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay nanatiling maliwanag
at puno ng sigla. Bawat ngiti niya sa mga customer ay tunay at may dalang init. Dumating si Don Mateo, ang kanyang mga kamay ay mahinang ipinulupot sa bewang ni Amara. Hinalikan niya ang buhok nito, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. "Kumusta ang mag-ina ko?" bulong niya, ang kanyang boses ay malambing. "Maayos po kami, Don Mateo." "Masaya," sagot ni Amara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Ang pagmamahalan nila ay umusbong mula sa gitna ng unos at ngayon ito ay mas matatag pa sa anumang bato. Ang bawat pagsubok na kanilang dinaanan ay lalong nagpatibay sa kanilang pagsasama. Sa gitna ng kainan, naroon si Mang Ben. Hindi na siya ang matandang dishwater na halos hindi napapansin. Ngayon, siya ang matikas na floor manager. Nakasuot ng malinis na uniforme, ang kanyang balikat ay tuwid na. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, puno ng kumpiyansa habang inaalalayan niya ang isang bagong empleyado. Ipinapaliwanag niya ang kahalagahan ng pagtrato sa customer ng may paggalang at ang pagmamalasakit sa kapwa-empleyado. Ang kanyang ngiti ay mas maluwag at ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sa bahay ni Mang Ben na binili ni Don Mateo ay puno ng buhay. Ang maliit na hardin sa likod ay puno ng sariwang gulay at mga bulaklak na itinanim ni Mang Ben. Ang trailer van na dating tirahan niya ay nasa gilid lamang bilang isang paalala ng kanyang pinanggalingan. Isang hapon, nagkaroon ng maliit na salusalo sa bahay ni Mang Ben. Dumating ang pamilya ni Don Mateo. Ang kanyang anak na babae mula sa ibang bansa, si Sofia, na kakauwi lang, ay naroon din. Nagulat si Sofia nang makita ang pagbabago sa Pusong Pinoy Diner at lalo siyang natuwa nang malaman ang tungkol kay Amara at kay Mang Ben. Marami siyang natutunan sa kwento ng kanyang ama. "Tita Amara, ang ganda ng iyong tiyan. Kailan po lalabas ang pinsan ko?" tanong ni Sofia habang hinahawakan ang tiyan ni Amara. "Malapit na, Sofia. Konting tiis na lang," ngumiti si Amara. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Isang bagong miyembro ng pamilya ang darating. Sa mesa, abala si Mang Ben sa paghahain ng masasarap na pagkaing Pinoy. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan habang tinitignan niya ang kanyang bagong pamilya. Hindi niya akalain na sa dulo ng kanyang buhay, makakaranas pa siya ng ganitong kaligayahan. "Mang Ben, hindi po ba kayo magsasawa sa pagluluto?" tanong ni Don Mateo na nakaupo sa tabi niya. "Hindi po, Sir Mateo. Ito po ang gusto kong gawin. Lalo na po ngayon na mayroon na akong pamilya na mapaglulutuan," sagot ni Mang Ben at tumingin kay Amara at Sofia. "Napakasaya ko po." Habang nagkakainan at nagtatawanan sila, naaalala ni Amara ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang banta ni Marco, ang lahat ng pagsubok na kanilang nilagpasan. Alam niyang sa mundo, hindi maiiwasan ang mga hamon. Ngunit sa tulong ng mga mahal sa buhay at sa pananampalataya sa kabutihan, lahat ay kayang lampasan. Sina Marco at Cynthia ay nakakulong, nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ang hustisya ay nananaig. Tiningnan ni Amara si Don Mateo na masayang kausap si Sofia. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Si Don Mateo, na dating malungkot at puno ng pighati, ay ngayon ay masaya at puno ng pag-asa. At siya, si Amara, na dating nag-iisa at puno ng galit, ay ngayon ay may pamilya at puno ng pagmamahal. Dahan-dahang hinawakan ni Amara ang tiyan niya. Isang bagong buhay ang darating. Isang patunay na ang pag-ibig ay hindi nawawala at ang kabutihan ay laging nananaig. Nang matapos ang kainan, lumabas si Amara at Don Mateo sa hardin. Nagsisimula ng lumubog ang araw at ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at pula. Hinawakan ni Don Mateo ang kamay ni Amara. "Ang ganda ng tanawin, Amara." "Opo," sagot ni Amara
at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Don Mateo. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa salapi, kundi sa pagmamahal at pamilya. Salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, luha ng kaligayahan. Ang kanilang paglalakbay na nagsimula sa dilim at pagdududa ay nagtapos sa liwanag at pag-asa. Ang Pusong Pinoy Diner ay hindi lang isang kainan, kundi isang simbolo ng pag-ibig, katarungan at muling pagbangon. At dito nagtatapos ang kuwento ni na Don Mateo at Amara at ang muling pagbangon ng Pusong Pinoy Diner. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa Pusong Pinoy Diner. Mula sa pinakamadilim na sulok ng pagtataksil hanggang sa pinakamaliwanag na liwanag ng pag-ibig at katarungan, kayo ay naging saksi sa bawat tibok ng puso ng ating mga tauhan. Hindi madali ang pagsusulat ng kwentong ito, puno ng pagkabigo, galit at pag-asa. Bawat kabanata ay parang isang piraso ng aking kaluluwa na inialay ko upang bigyan ng boses ang mga taong minsang nasaktan ngunit patuloy na lumalaban. Ang Pusong Pinoy Diner ay higit pa sa isang simpleng kainan. Ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng hamon, ang kabutihan ay laging nananaig. Na ang pag-ibig ay hindi lang limitado sa pagmamahalan ng dalawang tao, kundi sa pagmamahal sa kapwa, sa pamilya at sa komunidad. Sana sa bawat pahina na inyong binasa o sa bawat tunog na inyong narinig ay mayroong tumatak sa inyong puso isang paalala na ang pagpapatawad ay nagpapalaya, ang pag-asa ay nagbibigay lakas, at ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan. Sana ay naramdaman ninyo ang init ng bawat kape na inihanda ni Amara, ang bigat ng bawat pinggan na hinugasan ni Mang Ben at ang pagmamahal na inialay ni Don Mateo. Ang kanilang mga kwento ay kwento nating lahat, mga Pilipinong lumalaban, nagmamahal at patuloy na umaasa. Maraming salamat sa inyong pagiging bahagi ng pamilya ng Pusong Pinoy Diner. Huwag nating kalimutan na sa bawat pagsubok mayroong aral at sa bawat pagtatapos mayroong bagong simula. Number, Tadhana at Misteryo.